Okay, good day guys, no? So nasa biyahe tayo ngayon, pupunta tayo ng Dasmariñas, Cavite, no? So mayroon kaming isi-service guys na Panasonic automatic washing machine. Ang error daw ay 801, no? So yun po ang ating titingnan, no, kung ano pong problema, no? So yun. So nasa biyahe tayo ngayon, no? So sa mga naghahanap pala sa amin guys, no, yung Nurture Vlogs natin na Facebook ay wala na. So, message na lang kayo guys sa ating sa aming FB page na Nurture Repair Shop kung kayo po ay may katanungan, no, or mayroon kayong ipa-service sa amin, pwede kayo mag-message sa aming official Facebook page, no. So, bago rin guys yung Facebook page natin kasi nga yung old account natin na Nurture Repair Shop din ay kasama doon sa na-take down ni Facebook, no. So, nagkaroon daw ng violation yung account namin. Kaya ang naging problema ay na-deactivate yung account, no. So yun, common naman yan sa mga vloggers, no, talagang minsan nagkaka-violation, no. So yun, no. So dito na tayo guys sa unit na ito na, no. Nandito na kami, titesting na natin, no. Ayan, lagay natin sa spin, tingnan natin. So yun nga, it's 01 ang lumalabas, no. Meron siyang error, although common na ito guys sa mga na-i-vlog natin last time, no. So ito guys ay siguro third times na natin to na i-vlog, no. So para lang sundan din ng iba, no. So ang gagawin namin guys, pag ganito ang problema, ang unang tingnan namin dito yung water level sensor, no. So 801 kasi based naman doon sa manual ay yung kanyang water level sensor. Pero meron kaming vlog nito guys na 801 ay ngat-ngat ng daga at saka board problem, no. So ang 801 tatlong klase yan, no. Pwedeng putol yung wire, pwedeng ngat-ngat ng daga yung wire, or sira yung board, or yung kanyang sensor. So dito muna tayo sa sensor. So ang gagawin namin dito guys, i-check natin to, no. Checkin natin yung sensor, tanggalin natin, no. Testerin natin guys para malaman natin kung good pa ba yung water level sensor. So ang resistance value nitong water level sensor ay naglalaro lang yan sa 12 hanggang 17 ohms, no. So tingnan natin kung pasok pa ba yung resistance value nito, no. Tingnan natin. So sukatin natin guys, gamit tayo ng tester, no. So nandito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. So ayan guys, susukatin natin, tingnan natin kung anong resistance ang makuha natin. So ayan guys, 6.2 kilo ohms na, no. So kilo ohms na yung nare-reading natin, hindi na ohms. Dapat ohms lang ito guys. Ayan, kilo ohms na talaga yung lumalabas. So dito pa lang guys, identify na natin na ang problema ay kanyang sensor, no. So papalitan natin. Subukan natin palitan yung water level sensor, din testingin natin, no, kung mawawala na yung 801, no. So papalitan natin. So kung kailangan nyo guys ng parts ng water level sensor, available sa amin yung parts na yan, no. So meron na rin tayong original guys parts niyan, no. So last time kasi mahirap makahanap ng original, ngayon may nakakuha na naman tayong original parts niyan, no. So medyo mataas lang ang presyo guys pag original, pero meron na tayo niyan. So dalawa pa rin, no. Meron tayong universal, meron naman tayong original, no, doon sa mga nangailangan ng sensor ng Panasonic washing machine. So yun, testingin muna natin guys, no, para malaman natin kung mawala na ba yung pinaka error, no. Ayan, tingnan natin. So tingnan natin kung maglabas pa siya ng error, no. Ayan. So yan, nasa 11 na guys, buwaba na siya, no. So ibig sabihin, ikot na yung motor. Ayan, no, umiikot na yung drum. So working na, no, nakuha na natin yung 801, no. Pero dahil sinasabi ng customer natin, may isa pa daw error itong nilalabas, yung H12. So tingnan na rin natin mamaya yung drum sensor nito, gawa nung nag-H12 din daw ito minsan, no. So tingnan na rin natin kasi nandito na rin naman tayo. So yun nga ang maganda, habang nasa area kami, dapat talaga mabanggit nyo yung mga error na na-encounter nyo, no, para ma-check natin at isang ano na lang, isang service na lang makakatipid kayo, no. Kasi mamaya baka pag-alis namin, another error na naman ang lumabas. So ito guys yung drum sensor ang ating tingnan, kasi yun nga, binabanggit ng customer natin, nagkakaroon siya ng H12 errors, minsan-minsan daw lumalabas, no. So tingnan natin, inspeksyonin natin kung buo pa ba itong kanyang
drum sensor, no. So ito yun guys, no, titingnan natin, no. Check natin. So yan guys, kulay green na nakita natin. Ibig sabihin, corroded na talaga yung loob nito. Ayan, no, yung loob niya kulay green na. So ibig sabihin guys, wala na to, sira na rin to, no. So kailangan na rin natin to palitan. Kasi nga corroded na siya. So ibig sabihin guys, ano na, ayan, no, yung loob niyan kulay green na. So pag ganito ang condition niyan, ayan, no, tinanggal natin yung loob, ayan. Wala na yan, no. So palit na yan guys, no. So available din sa amin guys yung parts niyan, no. Yung pang H12 na yan. So available din sa atin. So palitan natin siya ng bago, no. Kasi nga wala na rin ito, no. Kasi pag hindi natin palitan to, baka sa sunod na naman na error, yun na naman yung may encounter ng customer. So magbabayad na naman siya ng another service. So buti na lang nabanggit niya na nag-H12 error ito, nakita natin nga ay umido na yung parts. So papalitan natin, no. So meron naman tayong dala na pamalit, no. So buti na lang nabanggit ng ating customer na nagkaroon din pala ito ng H12 error, no, para na-check natin isa na lang. So ang binayaran lang sa atin, nagdagdag na lang siya doon sa price ng parts, no, doon sa napag-usapan namin na repair doon sa 801 error, no. Kasi nga 801 error, pag kami nagre-repair, package na yon, labor materials, no. Then kung may additional parts na papalitan, so doon nagdadagdag si customer upon checking natin, no. So yan, no, binabalik na natin yun guys, okay na to, no. So at least dalawang parts niyang napalitan natin at goods na ito, no. So hindi na magkakaroon pa ng error. So kung gusto niyo magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norte Repair Shop, no. So kung gusto niyo rin mag-order ng parts, pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page, no. So yun, no, doon na lang tayo guys sa aming Norte Repair Shop Facebook mag-message, kasi nga medyo mahigpit si Facebook ngayon, no. Kaya natitik down yung mga account. Dalawang account ko na guys yung natik down ni Facebook, no, nagkakaroon ng violation. So yun, okay na ito guys, no. So ayan. So okay, thank you, bye bye.